So mga par, good morning sa inyo. So ngayong araw na to, tanggal na kami. So yun mga par, nakakalungkot na balita mga par. Kaming dalawa, tanggal. So siya uwi ng kuwan sa Kamuliti. So sa Quezon Province siya uwi mga par. So, ako naman sa Mandaluyong. So kung walang mapasukan, uwi tayo sa Leyte. Okay, hindi yan natapos lahat. Nasa may sa likod pa. Okay, tapos. So, nagbawas kasi wala daw na sahod, wala pa na sila na kolekta. Iwan ko kung paano ba. Tapos yung pondo naman hindi naman binigay. Dapat nga binigay na yan. Alam naman nila na magtanggalan, bakit di pa ibinigay. Yun, kawawa kami. So yun mga par, sumunod na siya sa kuwan, sa kanyang amo kasi magbayad pa siya ng utang. Shout out ni Joshua. Mga par, yun o. Yan, ano pa yan sa dulo. Ayan, tapos so yung mga par, magandang tanghali sa inyo mga par. So pupunta tayo sa Palawan mga par kasi magpapadala tayo ng pera sa kapatid ko kasi pambayad sa boarding house ng kapatid ko kasi na estudyante yun, nag-eskwela sa sa Sugod. So yun, kaya natanggal tayo, maghanap na lang ng iba. Okay, ganun talagang buhay. So yung mga par, maya na lang. So yung mga par, dito na tayo sa barracks mga par. Tapos na tayo nakapaghulog sa Palawan. So napadala na natin yung pera para sa kapatid ko para pambayad sa boarding house. Yun. Mamaya ko na yung chat yung kapatid ko na nahulog pa lang. So yung mga par, yun, nakakalungkot man na dito sa pinagtrabahuhan ko na medyo kahapon binalita ni sir na magkatanggalan na. Kasi doon, kasi yung trabaho namin eskwelahan sa gobyerno to eh. Ito yung mahirap sa pag nagtrabaho ka sa gobyerno. Talagang yung mga kasama ko nga dito sabi na isang buwan ba yun na wala silang sahod. Yun, kaya yung dili-dili. Yun, tinigisan nila kasi wala silang kasi yung iba kasama ko dito. Kasi bago pa ako dito nakapasok siguro wala pa kong buwan mga 4 na linggo pa lang yata. So yun, tiniis nila na magtrabaho kahit wala pang sweldo kasi dinidili. Kasi hindi nagbigay yung taas na pasahod sa mga tao ba. Kaya ganun. So yun ang mahirap sa gobyerno na pag pumasok ka sa trabaho na ganyan kasi yung pasahod ba. Sila sa yung mga engineer doon lang magtawag nito. Kinukuha yung pasahod ng mga tao. Yun ang pinaka pait na talaga mga par basta sa gobyerno. So pasensya na sa mga taga-gobyerno kung wag kayong ma-open sa akin ha. So yun, opinion ko lang naman yun. Siguro hindi ko alam kung sa iba kasi dito sa pinagtrabaho ko ganun talaga wala tayong magawa. Pag yung mga materialis naman abot pa ng mahigit 1 linggo bago darating, kaya yung tao may standby. Kung kami nga dito na standby ng 2 araw walang walang materialis, walang skim coat, ganoon. So, na-standby kami 2 araw. So yung mga kasama ko, yung pinsan ko umalis, naghanap ng ibang trabaho kasi pamilyado yun So ngayon
kuhan ka, ang naiwan na lang ng pintor, 3. Saka 2 mason. 2 mason ba yun? Oo, 2 mason. So, yun. Sila lang yung naiwan. Tapos yung iba, yung mga ibang mason, tanggal na. Pati kami, pintor, tanggal. 3 kami natanggal. So, ako, pupunta ako mamaya sa kuhan, mga alas 3 pa ako tawag nito, alis. Kasi sobrang init pa mga par. Doon muna ako makituloy sa kuhan, sa kilala ko, si Pampilo Rodas. So Pam, shout out sa imo dia. Shout out sa iyo. Makitulog muna ako ng kuhan hanggang Lunes. Makitulog muna ako doon mga par hanggang Lunes. Kasi sabi ng kasama ko, tinext niya yon si Choy mga par na sinat niya na kung may kuan ba bakante doon daw sa Bulacan may kuan, kaso lang i-confirm pa kung kung na kung darating ba yung materialis na in-order nila doon, kasi hindi pa sinimulan doon nag-order pa lang ng materialis, mga simikot, pintura. So hindi ko alam kung bahay ba yun o building, parang building yata. So parang pakyaw na yun ni Boss Choy. So yun, kung hindi yung matuloy na doon sa Bulacan kahit hanggang Lunes, kasi sabi hanggang Lunes, kung yung darating daw yung materialis. Kung hindi makuan yun, hindi pa darating, siguro uwi na lang ako. Kasi mahirap matambay dito sa Manila mga par. Pag tawag nito, pag na-standby ka ng 3 araw, 2 araw, so sobrang hirap na yun mga par. Sobrang hirap na yun. So, kasi gastos pa, pagkain. Tapos makituloy ka lang. Paano na kung abot ng 1 linggo, wala kang trabaho. Mahirap yun. So, okay na yun kung 2 araw, 3 araw yun. Pero sa akin, parang 2 araw yun, parang mahirap yun. Maya mga alas 3, alis na tayo dito. Mamaya ngayon mag-impake na ako ngayon. So ito i-upload ko lang muna to, tapos yung pagkuha natin, pag alis natin, iwan ko lang kung makapag-vlog ako sa pag-alis natin, kasi may dadalhin pa ako mga gamit. So, hindi ko alam kung makapag-vlog tayo. So tingnan natin kung makapag-vlog tayo sa pag-alis natin. Ayusin ko lang yung mga gamit kung pwede mabitbit ng 1 kamay, kasi medyo madami-dami yung gamit natin. So tingnan ko lang kung makapag-vlog tayo mga par. So yun, hindi ko alam kung sasabihan ko ba si mama na yun nga, na ngayon na wala nang trabaho na sama sa tanggalan, tawag ng tanghalan pala. So hindi ko alam kung sasabihan ko ba yun, kasi baka mamumblema, ganun ba. Pero siguro mamaya sasabihan ko yun, kasi mapanood to ng kapatid ko yung babae, sigurado mapanood to, kapatid ni Royen. So sabihan ko na yun, tatawagan ko na lang yung mamaya pagdating ko doon sa Mandaluyong. Pero okay lang yun, baka pag uwi ko makahanap tayo ng trabaho doon sa amin, kahit walang yun, tawag na, basta may trabaho doon, okay na yun. Kasi nandun lang sa amin, doon sa probinsya, wala kang intindihin mo na lang yung kain. Tapos hindi gaya dito, parang parang tawag nito, pressure ba, kasi hindi mo alam kung kailan matanggal. Ngayon ba, kagaya nito ngayon na medyo pressure tayo, kasi yung pamasahe natin parang ko, siguro matira sa akin ito para sa pamasahe ko, ng pamasahe siguro matira ko mga 2K. Tapos may pundo pa ako 3 araw hindi ko nakuha. Isa pa yung pundo mga par. Alam naman nila na magtanggalan, bakit hindi nila sinama yung pundo? Alam naman nila na tanggalan Nanghihirapan yung tao, at tingnan nyo, yung mga tao na umuwi na sa kanila,
babalik pa dito para kunin yung pondo. Oh, dapat nung kuan pa, nung pinagmitingan nila na ganun magtanggalan ng tao, dapat yung sweldo isinama na sa kuan, yung pondo isinama na sa sahurin. Ngayon kasi napakahirap eh. Mahirap basta yung ko kung bakit ganyan yung kuan dito sa gobyerno sa atin. Sobrang mahirap talaga. So, pasensya na sa taga-gobyerno kung ano man yung salita ko, wag sana kayong ma-offense. Yun lang talaga eh. Dapat, alam na namang tanggalan, isinama na nila yung pondo. Para hindi na makakuha yung, tawag nito, wala nang isipin yung tao. Gaya nito, mag-isip pa ng kuan. Para babalik ka naman dito sa kuan, dito rin naman magsweldo eh. Babalik ka pa dito, masahe ka pa. Ako may 3 araw akong pondo doon. So ipa-Gcash na lang siguro yun kasi nagkuhan ako na ng kuan doon ng tawag nito, yung pangalan ko tsaka yung number ko. Siguro yung kasama ko na lang dito sa kuan pintor, yung tawag nito, tawag nito, aroy, papahulugin ko sa Gcash yun. Siya na lang yung papahulugin ko. So hanggang doon na lang mga par. So yun, ay ganun talagang buhay mga par. Ganun talagang buhay, trabaho. Ito hindi pa yung tapos, may sa likod pa, may harap pa, may kinuha pa sa kuan, yung sa mga mason, may harap pa. So dito sila problema pag maghanap naman sila ng panibagong tao na naman maghanap, pero wala na silang kasi yung pintor madali lang mahanap eh. So yun mga par, hanggang dito na lang mga par. So sana suportahan niyo po yung channel ko, Wordong Vlogger. So yun mga par, sana makaabot ako ng kahit 1K man lang, 1K subscriber, sana makaabot. So yung mga par, salamat.